Nakitaan ng siyam na marka ng pagputol ang isang buto ng isang hominin na may edad na 1.45 milyong taon, na nagpapahiwatig na isang iba pang hominin, marahil ng parehong uri, ang nagputol ng buto upang tanggalin ang laman at kainin ito. Noong mga 1.45 milyong taon na ang nakararaan, kumain ang mga sinaunang kamag-anak ng tao ng laman mula sa isang buto ng binti. Ayon sa mga marka ng pagputol na nagsisilbing pinakamatandang malinaw na ebidensya na ang ating mga kamag-anak ay nangputol at gumawa ng pagkain mula sa isa't isa, ayon sa isang bagong pag-aaral. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang mga marka ng pagputol ay nagpapakita ng kanibalismo, dahil mayroong ilang kamag-anak ng tao na nag-e-exist sa panahong iyon, na nangangahulugan na isang uri ng hominin isang pangkat na kinabibilangan ng mga moderno at extinct na tao. Pati na rin ang ating mga malalapit na kamag-anak sa mga ninuno ay maaaring kumain ng isa pang kaugnay na uri ng hominin. Natagpuan ang buto ng fossilized shin bone, o tibia, noong 1970 sa rehiyon ng Turkana sa Kenya. Mayroon itong siyam na pagputol na malamang ay ginawa gamit ang mga kasangkapan na gawa sa bato. Ang mga pagputol ay pare-pareho, nakatuon sa parehong direksyon, at matatagpuan kung saan naka-attach ang kalamnan ng binti sa buto, na nagpapahiwatig na ito'y ginawa na may layuning tanggalin ang laman para kainin, ayon sa mga mananaliksik. Ang impormasyon na mayroon tayo ay nagsasabi na malamang na kumakain ang mga hominin ng iba pang hominin sa loob ng hindi kukulangin sa 1.45 milyong taon, sabi ni Brianna Pobener, ang pangunahing may akda ng pag-aaral na paleoantropolohista sa Smithsonian's National Museum of Natural History sa Washington, D.C. Ang tibia na bagong inanalisa ay ang pinakamatandang walang kasaysayan na kaso ng mga hominin na kumakain ng isa't isa. Ngunit may mga pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng mga eksperto kung ang isang tukoy na 2 milyong taong gulang na bungo ng Homo habilis o Australopithecus mula sa Timog Aprika ay maituturing na pinakamatanda. Kamakailang trabaho ang nagsasabing ang mga linear na marka ay bunga ng mga natural na proseso kaysa ng pagputol. Natuklasan ni Pobener ang mga pagputol habang naghahanap ng mga marka mula sa pangil ng mga Pangasinan sa panahon ng Pleistocene, 2.6 milyon hanggang 11,700 taon na ang nakakaraan, sa mga fossilized na buto sa koleksyon ng Nairobi National Museum sa Kenya. Nakita niya ang pagkakahawig ng mga marka sa pagputol sa mga buto ng hayop na inaasikaso para sa kainan. Ang mga markang ito sa pagputol ay tila napakapareho ng mga nakita ko sa mga hayop na buto na inaayos para sa kainan, ani Pobener. Malamang na ang laman mula sa binti na ito ay kinain at ito'y kinain para sa nutrisyon kaysa sa ritual. Nakita rin ng mga mananaliksik ni Pobener ang 2 guwang sa buto, na kanilang itinuturing na mga marka ng pagkagat mula sa isang malaking pusa marahil ay nabibilang sa isa sa mga species ng saber-toothed cat na nabuhay sa silangang Aprika noong panahon na iyon. Gayunpaman, wala silang natagpuang mga marka ng pangil ng tao sa buto, dahil hindi nagkakasakop ang mga markang pagputol at marka ng kagat ng pusa. Hindi masasabi ng mga mananaliksik kung alin ang nangyari una o kung paano namatay ang taong putol-putol. Maaaring natagpuan ng mga mangangaso ang bangkay pagkatapos patayin ito ng isang malaking pusa. Ngunit ang lokasyon ng mga putol ay nagpapahiwatig na may natirang laman sa katawan ng putulin ng isa pang hominin ang buto para gawing pagkain. Ayon sa pag-aaral na inilathala noong Lunes, June 26, sa journal na Scientific Reports, ang mga mananaliksik na orihinal na samuri sa shin bone ay inakalang nauukit ito sa hominin Australopithecus boisei, na kilala rin bilang Paranthropus boisei. Ngunit pinag-aalahan kung ito'y isang wastong kategorya. Ang sumunod na pagsusuri ay inilarawan ito bilang isang tibia ng Homo erectus. Ngunit sinabi ng mga may akda ng bagong pag-aaral na walang sapat na impormasyon para itukoy ang buto sa isang uri. Ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral ng mga marka sa buto ay consistent at rigorous, ayon kay Jesse Rodriguez Mendez, isang paleoecologo sa National Research Center for Human Evolution, CENIEH, sa Spain na hindi kasama sa pag-aaral. Pumayag si Rodriguez Mendez na ang mga markang ito ay dulot ng pagputol. Ang pinakamalabong paliwanag ay na ang bangkay ng hominin na ito ay kinain ng iba pang hominin, at malamang ito'y kinuha mula sa mga nalabi ng hayop at hindi inihuntahan. Bagaman ito'y haka-haka lamang, ikaw ano masasabi mo sa videong ito? Paki-share po yan sa comment section.